mga mas, umaga pa lang talaga mga mas, talaga mas masasabi ko ngarag na nga talaga ako dyan. Kaninang umaga pa lamang matse bumili nga ako na mauulam namin na hanggang maghapon. Nang pauwi na nga kami mga matse, nagturo naman to mga junakis ko na gusto daw nila ng tinapay. Etong mga anak ko talaga mga matse, hindi nga uuwi na walang mga pinagtuturo. Sa totoo lang mga matse, kahapon pa nga medyo masakit talaga ang tiyan ko. Pinilit ko nga ang makaalis dahil wala talaga kaming ulam. Lagi ba naman preto rin ang ulam namin mga matse, kaya siguro nag-aalboroto na nga itong tiyan ko. Diyos ko marimar. Kaya gusto ko makahigop na mainit na sabo ay talagang for the hanap nga ako kaninang umaga na maiulam namin. Sorry na nga pala agad dito sa nagbibideo dahil yung panganay ko nga nagbibideo kaya medyo nakakahilo. Pagka-uwi nga pala namin ng bahay mga matse, nag-almusal na nga muna kami ng tinapay bago ako magluto dyan. 1/4 na hipon nga lang ang binili ko, kasyang-kasya na nga sa amin yun ng mga anak ko maghapon. Dahil hindi rin naman talaga ako mahilig sa sinigang na hipon mga matse at talagang sabaw lang naman talaga ang hanap ko dyan, kaya 3 piraso lang ang nilagay ko. Dahil yung mga anak ko nga maliliit hindi rin naman kasi kumakain ng hipon, kaya sabaw lang talaga ang gusto nila dyan. Pero kahit 3 pirasong hipon nga lang nilagay ko dyan mga matse, napakalasa na nga nitong sabaw. Sabi nga na Ate Cheska kanina habang kumakain mga matse, talaga nasarapan nga daw siya sa sabaw dahil hindi masyadong maasim, saktong-sakto lang sa panlasa niya. O diba, napuri ako ng panganay ko. Hehe! At yung natirang hipon naman mga matse, iluluto ko nga dito sa margarine. Medyo nahirapan nga lang talaga ako mga matse sa paghahanap ng hipon kaninang umaga dito sa lugar namin. Pag nagluluto ako ng hipon mga matse, hindi pwedeng mawala itong Knorr seasoning. Dahil isa ito sa nagpapalasa ng ating hipon. O diba, nakakuha kayo ng technique, charot! Lagyan na rin pala ako dyan ng kaunting ketchup para may lasa-lasa ang ating hipon at may sarsa. Hindi rin pwedeng mawala itong paghalo-halo natin kapag nagluluto tayo, at dahil nga mahilig din ako sa maanghang, syempre may sili yarn. At habang nagluluto nga ako dyan mga matse, tinuturuan ko naman tong junakis ko na mag-watercolor. Talaga masakit ang tiyan ko mga matse, talaga namang hindi pwedeng hindi tayo magturo sa mga anak natin. Nung matapos na nga rin ako makapagluto, sabi ko ka Ate Cheska siya muna maglinis ng bahay namin. Di ko na nga lang nabidyohan yung paglilinis niya sa taas dahil nga nagluluto ako kanina. Alam niyo sa totoo lang mga matse, itong anak ko na to, pag inutusan ko, talagang hindi talaga yan tumatanggi. Hindi nga katulad na ibang bata na kapag inutusan mo, nagdadabog. Sa akin kasi mga matse, kapag inutusan ko, gusto ko sumusunod agad siya sa akin o sa daddy niya. Ayoko kasi mga matse, yung anak ko na palakihin na mas matapang pa nga siya sa akin, o diba? Dahil panigurado nga mga matse, pagdating ng araw, tayo rin ang mahihirapan. Siyempre, may kanya-kanya naman tayong way ng pagpapalaki ng ating mga anak. Tapos na rin pala makapaglinis si Ate Cheska, ako naman maghahain para makakain na nga kami ng aming pananghalian bago pumasok si Ate Cheska. Balik kahapon ko pa nga sila hindi nahahatid sundo mga matse, pati kanina dahil nga talagang sumasakit talaga ang tiyan ko at pabalik-balik na. Diyos ko marimar. Ang dami rin ang ginawa ko kaninang umaga, talagang wala akong nakuhanan ng video kundi ito laang.